mainit ang usapin dito sa pag-diskwalipika ng COMELEC sa Smartmatic na matagal na nating inaasam-asam. Siyempre, natuwa naman ako ng bonggang-bongga ng konti lang. Kasi alam naman natin na mayroong catch ito. Mayroong plan B na ginagawa ang Malacanang. At siyempre, sa pakikipagsabwatan ng COMELEC. Sabi nga ni Attorney Glenn Chong sa kanyang post, hindi daw siya kumbensido sa drama ni George Garcia dahil may Plan B 1.A, Plan B, Plan B2, ang mga mandarayang sindikato. At pag-uusapan namin yan. Hello, Attorney Glenn Chong! Kumusta po kayo? Ma'am, magandang gabi po sa inyo dyan sa LA at sa mga nanonood po sa atin ngayon. Magandang araw po sa inyo dito sa Pilipinas. And for those in the rest of the world, magandang araw po sa inyo, magandang gabi po. And thank you for joining us. Mahalaga po itong pag-uusapan natin dahil drama lang itong lahat na narinig natin kahapon. Attorney Glenn, nung una mong nabasa yung article ng pag-disqualify ng COMELEC sa Smartmatic for the bidding, the upcoming bidding, ano yung unang pumasok sa mind niyo? I'll be honest, ma'am, mga kababayan, natuwa ako kasi actually I was working out and then naligo ako. Paglabas ko, ayun na, si Mike at si Jimmy, sinabi nila na, na-disqualify si Smartmatic. So initially, natuwa ako, but about a few minutes later, everything sunk in. At sabi ko nga sa post ko, ma'am, in-interview nga ako kahapon ni Congressman Jing para sa radio program niya. At natawa siya doon sa una kong, he was one of the first na tumawag kahapon. Sabi niya, may program ako ngayon sa radio, interviewin na kita. Ang nasa isip ko, dapat si Maharlika mauna. Tumatawag na siya. Natulog ako eh. Sorry, Attorney Glenn. Habang nagluluto sila. Anyway. Sabi ko, hindi ko alam kung magpapaputok ako ng sinturon ni Judas to celebrate dahil sobrang tuwa or tatlong quittings na lang dahil sa agam-agam doon sa plan B ng mga Judas. Eventually, sabi ko, watusi na lang. Nag-sink in lahat yung mga pangyayari over the past 2 weeks na leading to this na sinabi ko doon sa Plan B.1.A and Plan B.1.B and then Plan B.2. So, tatlo yung nakikita kong possibilities na Plan B ng sindikatong ito. Because, ma'am, mga kababayan, hindi ako naniniwala na ganun-ganun na lang na bitawan ng COMELEC ang Smartmatic. They go a long way. Malalim yung pinaghuhugutan ng kanilang pandaraya dito sa ating eleksyon. Hindi ako naniniwala doon. Drama lang. And knowing George Garcia, drama lang yan lahat. Isa-isahin natin to as we go by in this discussion. Attorney Glenn, bago mo isa-isahin, sa tingin mo ba, itong pag-disqualify ng COMELEC, na-pressure ba sila? Sa tingin, ang pakiramdam mo na pressure sila sa atin. Dahil nga, ayaw natin silang tigilan, di ba? Yes. Sa tingin niyo ba part ito na pressure sila that they have to do this para mapaniwala ang bayan na sincere sila na magkaroon nga ng clean and honest election na parang, para tumigil na ito si Glenn Chong at si Maharlika, ito yung gawin natin. At ang mga taong bayan, not only us, syempre. So, sa tingin mo ba naging ground yun para yun na mas plano nila itong disqualification daw muna? Actually, ma'am, tumpak kayo dyan. Naboljak niyo sila dyan. Dyan sa viewpoint na yan. Kung makikita po ninyo, kahapon ang sabi ni George Garcia na dinisqualify nila ang Smartmatic dahil hindi dahil sa petition nila General Rio, Colonel Odonio, Frank Isaac at Gas Lagman. Ganito mga kababayan, let's be cerebral dito. Himay-himayin natin, let's analyze it, and then you make your own conclusion. Ilalatag lang natin yung circumstances sa inyo, sa harap ninyo, because you are capable of making your own conclusion, your own judgment. Ito yung unang clue. Sabi ni George Garcia, dinisqualify namin ang Smartmatic, hindi dahil sa petition nila General Rio and Company. Later on, nalaman na lang natin na dinisqualify pala nila ang Smartmatic dahil doon sa bribery kay dating COMELEC chairman Andres Bautista. Alam nyo mga kababayan, doon sa petition ng nila General Rio, nakasaad doon yung mga irregularities, anomalies ng 2022 elections, and then sinama nila yung aking affidavit na binulgar ko si Lisa Marcos, kasama si Hubert Ibarra at si Ivan Uy na nakipag-meeting sa may-ari ng Smartmatic, co-founder. And then hindi ko naman inimbento yung story na yun. Galing yun sa bibig ni Lisa Marcos.
Marcos. And then this was validated by subsequent events, subsequent circumstances. Kaya nga, kung titingnan nyo yung affidavit ko, solid yun. Hindi ako nag-imbento ng istorya. Si Lisa Marcos, galing yun sa kanyang bibig. And then nandun ako sa harap niya. Hinarap niya ako at sinabi niya yun. I'm testifying to that fact. And then, in-establish ko na subsequent events will show, confirm na nag-meeting nga sila. Ito bago ang eleksyon. Ang point ko is, dapat yung COMELEC, doon kayo mag-rule on the merits of the petition. Huwag kayong lumihis. Ang petition ay yung irregularidad, yung anomalya sa 2022 elections. O malinaw naman yun. I mean, ulitin ko lang in a nutshell. Simple lang ang akusasyon nila General Reo. Ang sabi ng COMELEC, lahat ng BCM nag-peak yung transmission, ito yung pinakamataas na transmission. Ang mga BCMs, ito'y galing sa dokumento ng COMELEC ha, hindi natin in-invent ito. We are not capable of doing that. Sila General Reo, galing ito sa presentation sa website ng COMELEC. So ang sabi ng COMELEC, yung mga BCM, karamihan, ang pinakamataas na transmission nasa pangalawang oras mula magsara yung presinto. So pangalawang oras mula magsara ang presinto, nagsara ang presinto alas 7. So alas 8 yun, alas 8 hanggang alas 9. So ito yung established time na karamihan sa mga makina nag-transmit itong alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Second hour after the polls closed. However, kung titingnan mo yung transparency server, ito yung server na tumatanggap ng mga resulta at pinopublicize sa publiko. Dito tayo kumukuha ng data, unofficial tally. Doon sa transparency server, may lag yan. Lahat naman ng computer may lag eh. Naka-record doon yung events na nangyari. Makikita mo sa reception log. Tingnan mo ang pangalan na reception log. Ito yung reception, pagtanggap. So ni-record ng transparency server, kailan ko natanggap itong mga resulta. Ang transparency server, makikita mo, karamihan ng natanggap na resulta sa unang oras matapos magsara ang presinto. Alas 7 hanggang alas 8. Hindi nagtugma. Mga kababayan, simple lang yun. Sabi ng makina, karamihan ng makina nagpadala alas 8 hanggang alas 9. Sabi ng transparency server, natanggap ko yung resulta ninyo alas 7 hanggang alas 8. So natanggap ng transparency server yung resulta bago nagpadala yung makina. Simple lang yun mga kababayan. Everybody understands that. Bago nagpadala ang BCM, alas 8, alas 9, natanggap na ng transparency server yung resulta, nasabing resulta, alas 7 hanggang alas 8. Hindi nagtugma. So ibig sabihin, may nag-manufacture ng resulta. Dito, ito na yun, may nag-manufacture ng resulta. Anong patunay? O tingnan ninyo, halos 99% ng mga presinto sa Metropolitan Manila, NCR, 85% sa Batangas, 81% sa Cavite, Cavite 85%, Batangas 81%. Iisang IP address lang ang pinanggalingan ng lahat ng mga resulta. So tumugma doon sa story ng transparency server, natanggap ko yung resulta bago pinadala ng mga makina. And then, uniform lahat, karamihan, halos 36,000 machines were transmitting from only one IP address. Yes. Yung 198.162.0.2 kung natandaan ko, correct? Nagtugma. So ngayon, ang sabi, sabi ng COMELEC, imposible yung sinasabi nila General Reo na sa unang oras, pumasok yung mga resulta. Kasi ang sabi ni General Reo, hindi pwedeng sa unang oras kasi may siyam na major task na gagawin ng mga BEI bago mag-transmit, which is correct. So hindi naman pwedeng sabihin ni COMELEC na hindi, nagsimula sila ng alas 6, kaya nakapag-transmit ng alas 7. Mahirap yun. Bakit? It is unlawful, illegal, election offense. Para sa mga teacher na isara yung presinto bago mag-alas 7, kahit wala ng butante sa presinto, obligado si teacher. Tanongin nyo yung mga teacher, hindi nagsara yan bago mag-alas 7. Kasi ang batas sinabi, alas 7, magsasara ang presinto. Kahit walang butante na, wala nang butante dyan, hindi ka pwede magsara bago mag-alas 7. Kasi election offense yan. So, ibig sabihin, lahat ng presinto, lahat ng teachers, nagsara alas 7. So, tapos ginawa nila yung 9 tasks, minimum 20 minutes. 20 minutes, 19 minutes actually. 19 minutes, tinayman na nila yung General Reo. Ang sabi ng transparency server, natanggap niya yung unang resulta, alas 7, 8. So, imposible yon, physically impossible. Yeah. Itong mga anomalya na to, mga kababayan, hindi pwedeng i-brush aside ng COMELEC. Hindi pwedeng i-brush aside ng COMELEC yan. Nandun yan sa kanilang petition. O bakit, why did you not rule on those petitions? On those grounds? Bakit kayo lumihis dito? Pumunta kayo doon kay Bautista. O you did not rule sa disclosure ko na nag-meeting si Lisa Marcos with two technical guys at ang may-ari ng Smartmatic. Lumihis sila dun sa mga issue na yun in a bid to protect Kuting Jr. It's a bid to protect Kuting Jr. na and the Lisa. Huwag natin
The ahas, yes. Yes, the ahas and the kuting. So, they are trying to protect the ahas and the kuting. But I can understand that kasi inappoint sila. So, lumihis sila doon. Dito sila sa kay Bautista na wala nang, kumbaga, safe for everybody si Bautista. Kasi wala na siyang connection kahit with anyone. So, that's the first clue, ma'am, mga kababayan. That's the first clue. Bakit hindi kayo nag-rule doon sa merito ng petisyon? Lumihis kayo dito sa malayo. So, in other words, yun yung unang clue ko. This is a drama. Yeah. Okay, this is a drama. It's a drama. Yeah, ito nga, mga kababayan, Attorney Glenn, bago mo ituloy yung second clue, para lang marinig ng ating mga kababayan na hindi nila nabasa, ito po yung eksaktong sinabi ng COMELEC. Yung base, yung ground sila, kaya diniskwalipika nila ang Smartmatic. Sabi niya, muli at mariing itinanggi ng COMELEC ang lahat ng alegasyon ng irregularidad sa pagsasagawa ng 2022 national and local election na natiling walang basihan. Ito yung sinasabi mo, Attorney Glenn Chong. Ang mga naturang alegasyon na inihain na petisyon at ang lahat ng mga ito ay sapat at masigasig ng tinugunan ng COMELEC. False. Kasi hindi niya tinugunan yung petisyon nyo, right? Yung affidavit. Yeah, yung affidavit. Hindi nila tinugunan. Walang tugon. Ito na lang, mga kababayan. Dito tayo. Malinaw, sinabi nila, mariing tinugunan nila yung mga issue doon sa tungkol sa dayaan. Yung akin namang affidavit, it's relevant. It's a relevant fact. Kasi nag-meeting nga kayo Ang kandidato, ang asawa ng kandidato at ang may-ari ng Smartmatic na nagpapatakbo ng halalan. Ano bang ibig sabihin ng dayaan? Improper, if not illegal, but clearly immoral. Immoral yan. You are gaining an advantage against the other candidates. Sila Senator Lacson, sila Leni Robredo, sila Manny Pacquiao. Kawawa naman yung mga kandidato na yun na hindi kinausap ni Smartmatic. Iyon na lang mga kababayan, in a sense of fairness. Sabi ng COMELEC, mariin nilang tinatanggi yung akulasasyon doon sa petisyon. Inasaan yung pagtanggi ninyo doon sa meeting? Hindi. You did not tackle. Tinugunan daw nila yung hinaing ng bayan, yung mga concern natin. Sinungaling talaga. Mga kababayan, yan yung patunay Yan yung patunay na sinungaling si COMELEC. Because hindi nga nila, they didn't even touch the affidavit. Evidence yun, na-offer yun sa kanila formally. Tinanggap nila yun. Idadagdag ko lang, ito pa sabi ni George Garcia ng COMELEC Ginawa na rin ng COMELEC ang lahat ng pagsisikap upang maibigay hindi lamang sa mga petitioners, kundi pati na rin sa pangkalahatang publiko ang listahan ng mga voting counting machines or VCM transmission para sa 2022 national local election kasama na ang call detail record or CDR ng mga kumpanya ng telekomunikasyon. I doubt it na meron silang binigay na CDR, yung call detail record. Actually, papunta ako dyan. Buti na mention ninyo yan. Yung call detail record. Ito yung call detail record, mga kababayan. Ito yung record ng telco doon sa mga tawag natin. Yung tawag ko kay Mama Harlika, tawag ko sa inyo, tawag niyo sa akin. May call detail record yung telco. So, ganun din yung mga transmissions. Pero actually, sinabi ng mga telco privately kay General Reo, as I understand it, privately, sinabi nila sa kanila, wala silang natanggap na transmission sa unang oras ng pagsara ng mga presinto. That's another clue. Sinabi ng mga telco sa kanila, privately siguro, na wala naman kami natanggap na transmission. Walang transmission na pumasok sa kanilang networks nung alas 7 hanggang alas 8. Kasi ang pumasok alas 8, alas 9 na. Pero bakit sinabi ng transparency server na tanggap ko yung resulta alas 7, alas 8? Karamihan. So nauna. So kaya nga, palaging sinasabi natin merong man in the middle. Matagal na nating sinasabi yung man in the middle. Ito yung queue server. Man in the middle, queue server, checkpoint, whatever you call it. Yung queue server, inamin din niya ni Marlon Garcia. Ecstatic pa nga si Kuting Jr. Masayang-masaya siya kasi naamin ni Marlon Garcia noong 2016 na mayroon ng queue server. Ito yung queue server. Ito yung sumasara lahat ng mga resulta bago niya ipadala sa transparency server. Kaya nga, mga kababayan, hindi nyo lang to alam. Okay i-explain ko to. Yung resulta, isang file yun. Yung galing sa makina. Yung makina, nagpapadala ng resulta doon sa tatlong server. Una, yung Municipal Board of Canvassers. Ang tawag doon, Consolidation and Canvassing System or server. So, unang transmission yun. Pangalawa, doon sa
COMELEC Central Server. Pangatlo doon sa Transparency Server, KBP. So tatlo yan. So ako yung makina. Tingnan ninyo ha, ako makina. Padala ako ng resulta sa CCS server sa munisipyo. Padala ko ng resulta sa COMELEC. Padala ko ng resulta sa KBP, Transparency Server. So tapos na yung trabaho ko as a vote counting machine, vote sheeting machine. Ang nangyayari, yung resulta, hindi dumiretso sa CCS. Hindi dumiretso sa COMELEC Central Server at mas lalong hindi dumiretso sa Transparency Server. Dumaan muna sa isang workstation, sa isang server. Ito yung queue server. Ito yung man in the middle. Tapos doon, yung isang result transmitted result file, REST file. Pangalan nun, REST file. Bubuklatin niya yon, gagawin niyang 11 tallies. 11 kung midterm elections. 13 kung presidential kasi may president at vice president. Ang tally nun, tally for president, vice president, senators, congressman, party list, governor, vice governor, provincial board, mayor, vice mayor, local councilor. Pag presidential election, 13 tallies yan. Pag walang presidential election, 11 lang kasi walang president, walang vice president. So, himay-himayin yan doon sa queue server. Tapos, ipapadala na niya doon sa Transparency Server. So, anong patunay ko? Na yung tally, binulatlat ng Transparency Server. Kasi isang file lang yung pinadala ng makina. Ako, isang file lang, REST file. Tapos, pagdating doon sa queue server, himay-himayin niya into 11 or 13 tallies. Tapos, ipasa na niya sa Transparency Server. Anong patunay nun? Tingnan niyo sa record ng Transparency Server. Asynchronous transmissions. Anong ibig sabihin ng asynchronous transmissions? Yung 11 tallies, hindi pareho yung time ng pagtanggap ng Transparency Server. May diferensya. Ang president na una, sumunod yung congressman, then sumunod yung senator. May lag na 10 seconds, 1 minute, 5 minutes, yun, ganun. Kung isang buong pinadala mo yan, isang time lang yan natanggap ng Transparency Server. Bakit pag tiningnan mo doon sa Transparency Server, magkaiba-iba yung time ng tallies? So, ibig sabihin, pwede mong doktorin yung presidente. O, mamaya na yun ipadala. Padala mo muna yung 11, yung 12. Itong presidente, ayusin muna natin to. O, then padala. Pagdating doon sa Transparency Server, iba-iba yung time. Ang tawag doon, asynchronous transmissions. And we have proof of that, 2016, and ito ngayong 2022. Kaya nga, hinahamon ko si George Garcia, umupo tayo in a public forum. I-discuss natin to lahat. Because ako, ready ako. Yung asynchronous transmission, yung 11, 13 tallies, pag pinasa na doon sa Transparency Server, hindi na pareho yung time. Pero may mga presinto na exactly the same time. So, ibig sabihin yun, hindi ginalaw. Makikita mo, mga kababayan, yung 11 or 13 tallies, may mga presinto na pagdating sa Transparency Server, pare-pareho yung time. Yun yung synchronous transmission. Synchronous kasi synchronized sila. Pero mayroong maraming presinto in 2016, almost 16% ng lahat ng presinto involving 8 million votes, 7 million votes, asynchronous, hindi pareho yung pagtanggap. So, ibig sabihin, may nagmamaniobra doon, yung iba na una, yung iba na delay. Nahuli. So, aside from that, balik tayo dito sa Transparency Server. Mas nauna pa niya natanggap yung resulta bago ang makina nagpadala. Yun, mahirap yun i-justify. Bakit naunang natanggap ng Transparency Server? Naunang natanggap ng Transparency Server ang tallies. Hindi magkapareho yung time. Hindi pa nagpadala ng resulta yung makina. Hindi naman ito na-address ng COMELEC. Yung synchronous and asynchronous transmissions. Yung advance mag-isip yung Transparency Server, hindi pa nga nagpadala, natanggap na. Tapos natanggap, nabulat, na-disperse na yung, na-split na yung file, magkaiba-iba pa yung time. So yan, these are valid issues. So, pero brinas aside yan ng COMELEC. Ayaw nilang pag-usapan yan. Yun yung mahalagang clue nating una. Tapos ito, dito na tayo. Second, possibilities. So, ito. Possibility na bakit nila... Ito mga kababayan, 2 weeks ago, Lunes yun if I remember, bago ako nag-workout, nag-check muna ako ng aking, hindi sa Facebook, kasi hindi ko na love si Facebook, kasi kinokontrol na ni Lisa Marcos. Kinokontrol tayo. Doon ako sa mga app. Kinokontrol tayo. So, doon ako sa mga app, news apps. Nakita ko doon na in-announce ni George Garcia na baka lalabas na yung resolution nila. So, Wednesday yun. Inabangan ko ng Wednesday kasi Monday yung news lumabas na meron na silang resolution. Wednesday, Miyerkules, unbank session day yan ng COMELEC. So,
doon sila lahat magmi-meeting. So, walang nangyari. 2 weeks ago yan. 2 weeks ago, walang nangyari. Last week, inulit-ulit ni George Garcia na baka lalabas na yung resolution nila. Lunes din yun. Then, ito, Miyerkules. Nung nagdaang Miyerkules, walang lumabas. So, 2 linggo ang nawala, ha? 2 linggo ang nawala. Tapos kahapon lumabas. Miyerkules, kasi unbank session day. In relation to that, so naantala ng 2 linggo, ha, mga kababayan, tandaan nyo to. This is a very important clue. Naantala ng 2 linggo yung kanilang resolution. On the other hand, ang opening of bids ng 2025 contract, itong 19.8 billion yata yun, if I remember right. 19.8 billion na kontrata. Yung revenge spending ni Smartmatic. Ngayong linggo yun, dapat buksan. Ngayong linggo, ito, this week, dapat buksan kasi natandaan ko, end of December, sabi ko, may pamasko nito si Smartmatic. So pumatak yun sa isipan ko this week. Magbubukas na ng bid documents. May bid documents si Smartmatic doon kasi bumili sila ng bid documents and then fill up nila, naghulog sila ng bid. Dapat buksan yun this week. Inexplicably, I did not hear a reason kung bakit. Nilipat ni Comelec yung opening of bids to December 12. That's 2 weeks away. So nagtugma. Nadili ng 2 weeks yung resolution ni Comelec dito sa disqualification. They moved the opening of bids 2 weeks away from today. Itong linggo na to December 12. That's 2 weeks away. May ano yan, may meaning yan mga kababayan. So dito tayo sa plan. Dito na tayo sa mga plan B. Okay, kasi yung plan A naman, they will ram it down our throat. Then pupunta tayo doon sa public pressure natin sa kanila. That's our ending. So dito tayo sa plan B. Kasi yung plan A, ipipilit talaga ng harap-harapan sa atin. But because of eto, si Mama Harlika, ako, tayo, kayo mismo. Sa pag-iingay natin, we could not anymore ignore that. Hindi na nila ma-ignore yun. I mean, hindi nila ma-ram down our throat yung Smartmatic kasi isusuka na talaga ng tao-bayan. Plan B, point 1, point A, kasi may B. Okay, plan B, point 1, point A, joint venture. Okay, posibleng joint venture. Ang ipapanalo nila sa bidding, kasi kung sabihin natin hindi maka-join si Smartmatic, so disqualified talaga, immediately executory. So hindi siya maka-join. Maghahol sa oras, mag-opening ng bid sa December 12 at wala silang nakuhang TRO. Ito yung plan B, point 2. So dito tayo sa plan B, point 1, point A. Yung mananalo, may usapan na yan. May negotiation yan. Kaya nga, may 2 weeks na binigay si Comelec kay Smartmatic, mag-negotiate ka na dyan. O kumuha ka ng TRO. Ito yun. That's the meaning of the 2 week. Ito yung 2 weeks na nilipat nila yung opening of bids from this week to December 12. So binigyan nila si Smartmatic ng time. Mag-negotiate ka. Or kumuha ka ng TRO. So dito tayo sa plan. Plan B, point 1, point A, joint venture. So kung sino yung mananalo, makipag-usap si Smartmatic doon. Hati na lang tayo. Joint venture, hati tayo. The real possibility is this. Si Dominion Voting System is one of the prospective bidder. So ito yung mga pinagbasihan ko. Isa sa mga prospective bidder, si Dominion Voting Systems. May ugnayan si Smartmatic kasi Dominion noong 2010 at 2013, sila yung magka-partner. So hindi imposible that they will enter into a joint venture. Hindi imposible mga kababayan na mag-joint venture itong dalawa because magkasama na to noong 2010 at 2013. Si Dominion ang may-ari ng teknolohiya, si Smartmatic ang reseller, ahente, salesman. Sa 2013, halos ganun pa rin. Si Dominion ang may-ari ng technology, si Smartmatic ang reseller, salesman, ahente. Pero 2016 magkaiba na. Sinulo na ni Smartmatic kasi may kakayahan na siya. Kumita na siya sa Pilipinas eh. So, it's not impossible na mag-joint venture itong dalawa. Or any other. Pwedeng ibang prospective bidder. Not necessarily si Dominion. That's the first joint venture. Hati sila. So, kahit pa maghati sila, Smartmatic pa rin yun. Hindi mo pa rin mapagkatiwalaan yung eleksyon sa 2025. Now, we go to plan B, point 1, point B. So, A and B are commercial transactions. So, kaya nga, 1A and 1B. Commercial transactions ito. The second one is plan B, point 1, point B. Ano yun? Subcontract. So, anong ibig sabihin ng subcontract? Yung prospective bidder na mananalo, is-subcontract niya kay Smartmatic yung kontrata for a lower price. Example. May example tayo, may pagbabasihan tayo mga kababayan. It happened in the past, it's going to happen in the future. History repeats itself. Noong 2016, may kontrata si Comelec na logistics. Yung logistics, yung pagpapadala ng mga balot boxes, mga balota, mga makina doon sa presinto, across the country. Logistics yun. Ang bidder na nanalo doon, si Air21. Si Air21, ito yung partner ni Federal Express. Yes, oo. Si Air21, ito yung
partner ni Federal Express dito sa Pilipinas. So ibig sabihin, si Air 21 may infrastructure, may eroplano, may barko, may facility siya, may connection sa eroplano, barko, delivery trucks, personnel, delivery boy. Meron silang ganun. Ang bid price ni Air 21 is 1 billion pesos. 2016. Hindi nanalo si Smartmatic, mga kababayan. So ang ginawa ni Comelec, dinisqualify si Air 21. So na-disqualified si Air 21. Nag-bidding uli. Original bidding, nanalo si Air 21, 1 billion. Dinisqualify ng Comelec, nag-rebidding. Si Smartmatic na ang nanalo, 2 billion, na doble na. So 1 billion, ayaw ni yung logistics contract. 1 billion kay Air 21, ayaw nila. Doon sila kay Smartmatic sa 2 billion. Walang eroplano, walang eroplano, walang barko, walang delivery boy, walang delivery truck. So because walang infrastructure si Smartmatic, anong ginawa? Sinab-contract kay Air 21 for 1 billion. You see, 2 billion ang kinita ni Smartmatic, ang 1 billion binayad niya kay Air 21 under a subcontract. So 1 billion kumita si Smartmatic, laway lang ang kapital. So nangyari yan. So pwedeng mangyari yan ngayon. This time, baligtad. Si Smartmatic ang magsasubcontract. Dati, si Smartmatic ang nagpa-subcontract. Siya ngayon ang magsasubcontract kasi siya na-disqualified. Di ba? Si Air 21 ang na-disqualify dati. So siya ang nag-subcontract. Si Smartmatic ang nagpa-subcontract. Ngayon, si Smartmatic ang na-disqualify. So siya ang magsa-subcontract. Iba, ang winning bidder ang magpapa-subcontract sa kanya for a lower price. So kung nanalo ang winning bidder ng 19.8 billion, baka 18 billion ang ipapa-subcontract sa kay Smartmatic. So to that extent, lugi si Smartmatic kasi mas mababa na yung subcontract price. That's plan B, point 1, point B. So, yung point A and point B, plan B point 1, yun yung commercial transactions. So, dito tayo sa pangatlo. Since, let's say, final na itong pag-disqualified kay Smartmatic, is that legal na mag-subcontract siya since na-disqualify siya? Mag-subcontract siya just to be, makashare sa profit, definitely. So, legal ba yun? Pwede ba yun sa batas natin? Actually, that's a good point, ma'am. Tingnan mo. Si Air 21 naka-subcontract kahit na-disqualified. O si Air 21 nakapa-subcontract kahit disqualified. And then, ganito. They do not have to openly tell the public and the Comelec na subcontract ito. Yun nga. Hindi nila kailangan. It's just an agreement between. But alam naman natin na may director dyan sa Malacanang. May bus-basto sa Malacanang if ever that is the plan. So kung joint venture man ito or subcontract man ito, it does not really matter at all because may director sa Malacanang na magdidikta. Joint venture na kayo o subcontract kayo. And it does not have to be made public. Siyempre, ang nakikita natin dito, and we will come back to that, itong dalawang sistema ito, mga kababayan, itong dalawang plan, subplan, either joint venture or subcontract. Ang ibig lang sabihin nito, nag-underground si Smartmatic. Hindi na lumantad yung pangalang Smartmatic. Okay? Hindi na lumantad ito kasing 2010 to 2022 election, lantad na lantad. Smartmatic yung trade name na ginamit. Smartmatic. Pero dito sa Plan B.1.A, Plan B.1.B, subcontract, joint venture, hindi na Smartmatic ang lalabas na pangalan, nag-underground si Smartmatic, which means mahirap nating labanan kasi underground na sila. Pero kahit mahirap labanan, makikita pa rin natin yung telltale signs na Smartmatic pa rin ito. Kasi ganun pa rin yung sistema eh. Makikita mo pa rin. Nandun pa rin si asynchronous transmissions, nandun pa rin si advanced receipt of transmission. So makikita mo pa rin yung telltale signs, yung baka ng krimen ni Smartmatic. Only that, underground siya dito sa dalawang subplans na to. Subplan ng B. Pero unlike before, open talaga siya, Smartmatic. So, punta tayo sa Plan B.2. So, hiniwalay ko to because this is not a commercial transaction. Yung Plan B.1, A and B, commercial transactions yun. So, ito, Plan B.2, iba ito, TRO. Nakita natin na itong Comelec, ang order nila is immediately executory. Okay? Immediately executory. So, ibig sabihin, ngayon, disqualified ka na. Ang gagawan ni Smartmatic, one of the remedies is tumakbo to a higher court on certiorari, grave abuse of discretion amounting to lack or excessive jurisdiction para makakuha ng TRO o mabaligtad yung
disqualification. So yun yung normal na course. So aakyat si Smartmatic to higher court. Appeal by certiorari. So certiorari, ito yung grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So kukuha sila ng TRO. Pag nabigyan ng TRO, and it is very possible na pwedeng mabigyan ng TRO. Bakit? Walang matinding basihan si COMELEC para disqualify. Lumihis nga eh, di ba? Yes. They were not ruling on the merits of the petition. Hindi yung merito ng petition, hindi yung issue ng petition ang tinakol ng ang basis ng desisyon ng COMELEC. Lumihis sila dun kay Bautista. Yeah. So tama si Perolino sa kanyang dissenting opinion. At least in that regard, pa tayo lumihis dito? Yung paglihis ni COMELEC doon sa kay Bautista could be argued, you denied us the opportunity to be heard because this was not litigated. Wala ito doon sa petition, hindi namin nasagot yan. So yun yung ground ni Smartmatic pag akyat doon sa certiorari. Akyat sa certiorari, sasabihin niya, Your Honor, hindi naman kayo binigyan ng opportunity to be heard on the issue of Bautista. Kasi ang aming sinagot ay yung anomalya, irregularity sa 2022 na aligasyon ni General Reo. Ang sinagot namin, siniraan namin si Glenn Chung doon sa kanyang affidavit. Doon sinagot namin yun. Litigated issue yun. Itong kay Bautista, hindi namin nasagot yan. Kasi hinugot lang yan ni COMELEC noon sa mga balita. Hinugot lang yan ni COMELEC doon sa ano. So in other words, mababaw yung rason para i-disqualify Smartmatic. In other words, mababaw nga yung rason para pag-akyat, baligtarin o bigyan ng TRO. Ito yung mas ano na ruta. Ito yung ruta na most likely gagawin ng sindikato. Kaya unahan natin. Kaya nga, yun nga sa gagawin ng sindikato. So kaya pinag-uusapan natin sila para maubusan na sila ng plan A, B, C, D nila. Para maubusan sila kasi cornerin natin sila, Attorney Glenn. Yes, ilatag natin sa inyo mga kababayan and we ask you to share it to everyone para mas maraming taong makakaalam. You see, if you engage in this kind of discussion, pag pinakita niyo yung sentimento ninyo, nagre-react sila. Takot sila sa inyo. This is the reason. Ito yung biggest reason. Kailangan nilang magdrama dahil nararamdaman nila na basang-basa na si Smartmatic. Mababa na yung rating ni Kuting. Kung ipipilit natin, i-ram down the throat of the Filipino, yung basang-basang Smartmatic, mas lalong sasadsad ang rating ni Kuting. So, that's why, mga kababayan, for those of you who are listening to us, share this out to people para mas lalo tayong ma-engage. More people will be engaged and we increase public pressure finally para makawala yung bansa natin at sambayanan dito sa pagsakal ng Smartmatic at COMELEC sa atin. Kaya nga, nakaset up yun na the ground for disqualification is at best flimsy. Kasi nga, hindi litigated yung issue na ginamit ninyong ground. Wala yan doon. So ang ground ni Smartmatic, we were denied the right to be heard, which is a constitutional right. Pag akyat doon sa higher court, bibigyan ng TRO. Bibigyan ng TRO, babaligtarin yung babaligtarin yung disqualification. Why? Because there was grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction precisely certiorari, assuming nakatanggap ng TRO. So, pag temporary restraining order, injunction, ang sasabihin ng kami, wala na kaming magawa. Our hands are tied. So, by December 12, obligado kaming buksan ang bidding document ni Smartmatic. At lo and behold, mananalo si Smartmatic. Ayan mga kababayan, sinampal tayong lahat sa drama ng mga sindikato at mga kudas na ito. Yun ang mangyayari. So, bantayan natin to mga kababayan. Itong mga araw na to hanggang December 12, kasi December 12, mahiya na siguro si COMELEC i-extend pa. Mahiya na siguro kasi binulgar na natin ngayon. So baka mahiya na si COMELEC, si George Garcia na binulatlat na ni Maharlika at ni Glenn Chung yung December 12. So bubuksan na talaga natin. Totoo. You see, mga kababayan, obvious na binigyan ng COMELEC ng 2 linggo si Smartmatic para mag-negotiate or kumuha ng TRO. Kasi kung lumabas yung resolution kahapon na disqualified ka, Smartmatic, effective immediately at binuksan yung bidding documents bukas, today or bukas, wala nang pag-asa si Smartmatic. Yun ang totoong desisyon para sa bayan. George, makinig ka. Ang kapal ng mukha mo, sabi mo para sa bayan, sampaling kita. So, yeah. Yun ang tama, yun ang para sa bayan mga kababayan. Okay, dinisqualify mo. Ulitin ko, para malinaw. Kung dinisqualify ni Smartmatic kahapon ang COMELEC, immediately executory, at hindi in-extend yung deadline, bubuksan bukas or today, wala nang magawa si Smartmatic. Disqualified ka talaga. Yung bid documents mo, lalagay natin sa basurahan. Because
immediately executory ng disqualification. The problem is, binigyan ng 2 linggong palugit. So, ibig sabihin, o sige na, mag-ano ka na, mag-negotiate ka dyan kung sino yung kumilos na kayo. Kumuha kayo ng TRO. Ito yun. Pag lumabas yung TRO, anytime between now and December 11, sasabihin na ni Comelec sa taong bayan, pali yung kamay namin, may order sa higher court na restraining order. So pagbukas ng bidding documents sa December 12, obligadong buksan natin yung bid documents ni Smartmatic. And again, lo and behold, sila yung mananalo. So ayan, dadalhin tayo sa drama ng mga walanghiyang kudas na ito. Attorney Glenn, for sure, yes, nakipakikinggan tayo ng nanonood sa atin actually ang mga nasa Senado at sa Kongreso, pero tutumbukin ko na yung sa Senado. Ano bang pwedeng maitulong dito ng Committee on Electoral Reforms na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos na laging na pinipressure din natin siya na i-open nga ang investigation dito kay Lisa dahil doon sa iyong signed affidavit. Sa tingin mo, may magagawa ba ang Committee on Electoral Reforms dito na tuluyan ng totally na hindi talaga maging part na ang Smartmatic kahit sa subcontract doon sa mga nabanggit mo kanina on the business side ng joint venture? Ano ba matutulong ng mga nasa Senado or nasa Kongreso na pwede na mapigilan na talaga ito? Mga kababayan, ma'am, kung yung kinabukasan ng bawat Pilipino ay nasa puso lang ng mga senador at mga congressman, lalong-lalo na yung members ng Joint Congressional Oversight Committee on the Automated Election System. Tulad na ng sinabi ko, merong dedicated committee. May dedicated committee dyan, yung Joint Congressional Oversight Committee on the Automated Election System. Members of the House of Representatives and members of the Senate, ang mga miyembro dyan. I think si Senator Amy Marcos yata ang chairman dyan, if I'm not mistaken. So may obligasyon sila. Actually, mas direct yung obligasyon nila na makialam dito sa Automated Election System kasi yung mandato nila is specific. Automated Election System. Kaya nga tinawag silang oversight bantay. Oversight. Ikaw yung magbabantay dyan sa Automated Election System. Ganun kahalaga sa paningin ng batas ang Automated Election System. Sabi ng batas, mahalaga ito. Bantayan ninyo ito. So, I will task you, Amy Marcos, o kayo mga members dyan, bantayan ninyo ito. Now, this issue has been there, it has been in the public consciousness for a long time. So, the best thing they can do, kasi malinaw naman yung aligasyon nila General Rio, malinaw naman yung affidavit ko, imbestigahan nila ito. Kasi kung hindi nila iimbestigahan, that is dereliction of duty. Malinaw yan. That's obvious dereliction of duty by inaction. Inaction. Wala kang ginawa. Alam mo naman na nangyari yan. And don't tell me, sa lahat ba naman sa dami ba naman ng pera na binigay sa inyo ng taong bayan buwan-buwan, hindi nyo malalaman yung mga impormasyon na ito. In fact, alam nila because nagtanong si Senator Coco Pimentel. Otherwise, hindi siya magtatanong kung hindi niya alam. That's proof. Yun yung patunay mga kababayan. Tanong nga si Senator Coco Pimentel tungkol doon sa, hindi nga lang niya ako pinangalanan, tungkol doon sa affidavit ko, sa revelation ko, na nag-meeting doon sa opisyal ng isang kandidato. Huwag na kayo magpaligoy-ligoy, pangalanan yung mga tao because obviously, pag ganyan yung mga kababayan, pag ganyan yung statement ng politiko, isa lang ang nasa isip ko, ginagamit mo yung issue para sa sarili mong kapakanan. Diba? It's either magbibigay ka ng ganito. Takot kay Lisa Smugs. It's more of like hindi dual. No, I think, ma'am, given the circumstances, given the circumstances, hindi siya takot. Kumbaga, pinaputok niya ng mali. Kumbaga, nagpaputok siya ng kwitis. Hindi Judas. Sinturon ni Judas. Kwitis, para matakot yung kabila. Para matakot yung kabila. Tsaka, pagbigyan mo ako sa gusto ko. Kasi kung hindi mo ako pagbigyan sa gusto ko, papaputukin ko yung sinturon ni Judas. Ganun lang yun. Di ba? Ganyan ang politiko, mga kababayan. Baka merong kaya hindi mo na pinangalanan. Baka may iba, may hinihingi. Yes, may hinihingi. May hinihinging pabor. Hindi naman hindi pa pinagbigyan. Pakwitisan kita. Huwag naman yung matusi kasi hindi epektibo. Kwitis lang. Pag ayaw mo ng kwitis, o kung hindi ka mag-action sa kwitis ko, edi sinturon ni Judas, ay dapat mga kababayan, kung tapat ka sa bayan,
paputukin mo na yung sinturon ni Judas. Like me, Correct. anong ginawa ko? Sinturon ni Judas ang pinaputok ko kay Lisa. Hindi watusi, hindi quitis. Di ba? Kaya nga nung pinapanood ko nga doon si Senator Coco Pimentel, sabi ko, bakit ba hindi niya ma-mention ang pangalan ni Lisa Marcos? Sinasabi niya lang na may nakipag-usap, sa owner. Para siyang, ma'am, para siyang si Voldemort. Si Lisa Marcos, parang si Voldemort. She who must not be named. Napakahirap bang pangalanan? At the fact na inopen up niya na yon, di ba? Sa Senate, inopen up mo na 100%, 200% na nabasa mo ang affidavit ni Glenn Chong. Kasi kami ang nagtayo. Otherwise, wala kang basis. Yes. Otherwise, wala siyang basis magtanong. Correct. Saan ka humugot ng pagbasihan ng tanong mo? Nabasa mo yung affidavit ko. Kaso nga lang, ayaw mong paputokin yung sinturon ni Judas. Watusi lang, hindi watusi. Quitis lang para masindak ng konti yung kabila at pagbigyan ka. Hindi tulad sa akin mga kababayan, you see, nung pinaputok ko yun, sinturon ni Judas agad. Give it all. Don't hold back. For the people. Of course, meron pa akong isa pang sinturon ni Judas. Siyempre, hindi ko uubusin yung sinturon ni Judas. Kasi tatago ko pa yun. Para sa bagong tao. Tatago ko yun. Kasi pagdating ng tamang panahon, wala ka ng bala. Okay? Correct. Pero pag pinaputok mo, sinturon ni Judas, wag yung watusi, wag yung quitis. Because pag ganyan, parang something like you're holding back. Bakit? You're holding back because may negotiation ka pa. Yun yung mga palatandaan, mga kababayan. Yun yung mga palatandaan. I mean, we have to be aware of these circumstances para you can form your own opinion. Hindi fake news. Alam nyo, yung sinasabi ko sa affidavit ko, hindi yung fake news. As a matter of fact, okay, balik tayo dito. Balik na tayo bago tayo mawala. Bakit kailangang i-disqualify si Smartmatic in a public spectacle? Para bang dinala si Smartmatic doon sa guillotine at pinugutan ng ulo in front of the public. Parang ganon. Di ba? In France, dati yung capital punishment is by guillotine. Yung pasok yung ulo mo doon, tapos may mahulog na tapos detach na yung ulo mo. Si King Louis XVI, napugutan ng ulo. Ang asawa niya, si Queen Marie Antoinette. Ganon. Nagorgor. Si Mabayon, si Nagorgor. Nag-guillotine yun. So, para bang kinaladkad nila si Smartmatic in a public spectacle, tinugutan ng ulo, decapitated in a guillotine in front of the public. Bakit kailangan ng ganong spectacle? Okay, balik tayo doon sa affidavit ko, mga kababayan. Matindi yun. Makikita nyo, hindi ko gawa-gawa yun na invento ang istorya. Meron lahat doon. Okay, matatandaan nyo, una kong binulatlat yun September 12, 2023. Halos mag-3 buwan na. Okay? Halos mag-3 buwan na. Pero notice, walang lumabas sa bibig ni Lisa Marcos, ni Hubert Guevara, ni Ivan Uy, na lahat ay mga abogado. Abogado itong tatlo. Abogado din naman ako. Kasuhan. Okay, pwede nila akong kasuhan kung hindi totoo. Kahit hindi kahit minsan, hindi man lumabas sa kanilang bibig na hindi naman totoo yung sinasabi ni Glenn. So, hindi nyo pinabulaanan eh. It's been in the public consciousness for halos 3 buwan na. You see, it's been in the public consciousness for almost 3 months. Wala kayong sasabihin. Mga abogado pa naman kayo. Buti kung sabihin nyo, you're a farmer, you're a fisherman. We can forgive that. Mga abogado kayo. Sabi nga ng Supreme Court, you should answer the allegation at the first opportunity. The first opportunity is the next day. Nung nag-press conference ako, kami, kasama sila General Reo, nag-press conference kami, yung TN Trio. Binulgar ko yun. That was the first opportunity for you to answer. Magtawag kayo ng press conference, pabulaanan ninyo. You did not do that. Hanggang ngayon, hindi nyo ginawa. Ano pang nangyari? Pinatay ninyo yung balita. Kinontrol ninyo kami sa social media. Halos walang balitang lumabas. Halos hindi ako pinapangalanan. Finally, nung tinanong ni Senator Pimentel, yung Senate Session number 30, November 20, 2023. Nawala yung buong part video. Tapos part 2 na lang ang pinakita. So anong ibig sabihin doon? Hindi natin we cannot deny this, mga kababayan, that these were all done in public. Nakita natin yun. May ebidensya tayo doon. O so bakit hindi nyo sinagot? In other words, mga kababayan, hindi nila kayang sagutin yung paratang ko sa kanila. I repeat, Lisa Marcos, Hubert Guevara, Ivan Uy,
isama na natin si Roger Piñate, may-ari ng Smartmatic, at si Comelec. Bakit ayaw niyong sagutin? I mean, you cannot keep your mouth shut forever because me and Maharlika and everybody else will be talking about this for a long time to come. So ang nasa isip nila, sa tingin ko is, i-disqualify mo si Smartmatic in a public spectacle para pabulaanan ako without them actually opening their mouth. Yes. So, yun. Ayaw nilang magsalita. Dahil the moment they open their mouth, I will blabber more. Mas marami ako sasabihin. Mas lalong lulubog yung Titanic nila. Oh, yung Titanic nila, lulubog yun, mas mabilis lulubog. Malapit na. So, yun mga kababayan. Malapit na yan. It's listing. So, kumiling na. Baka mahati pa sa dalawa. So, ito si Lisa, si Ivan, si Hubert, takot magsalita. Makikita nyo naman yan eh. Baka takot magsalita because the moment they open their mouth, the more I will speak. The more the issue comes out. At ma-imperial, madelikado si Kuting Jr. na ma-impeach. Yes. Ma-impeach si Kuting Jr. Yun ang kinatatakutan nila at hindi maging presidente si Sandro. Sa 2034. Na yun ang ultimate goal ni Lisa Marcos. So, they have more to lose. Mas maraming mawawala sa kanila kung bubuka yung bibig nila. So, the only way to do it is make a drama. Pugutan mo ng ulo si Smartmatic in a public spectacle, in a guillotine in front of the public para yun yung sagot natin kay Gencho. Pero may plan B 1.1, may plan B 1.A, plan B 1.B, at more likely, plan B.2. Sila. So kaya, ibulgar na natin to ngayon. Ito lang naman yan, mga kababayan. Recently, inulat ng SMNI reporter na kina-question nila yung 1.8 billion na expenses ni Martin Romualdez. So, nung kina-question ng SMNI, a way of their reporting, umaray ang Speaker of the House at nagkaroon ng statement sila dyan na nagpapakalat daw ng fake news ang SMNI. Hindi daw totoo na 1.8 billion ang ginastos ni Martin Romualdez. Hindi natin pag-uusapan yung tungkol sa 1.8 billion, but doon ako magre-refer sa fake news. Na right there and then, right now, ngayong araw dyan sa Pilipinas, ay pinatawag nila yung SMNI kasi daw nagpakalat ng fake news. Kung ikaw ay nag-fake news, ito ang kinalaban mo is the First Lady, kinalaban natin, na sinasabi mo, at hindi mo lang ito sinasabi, ito ay talagang nangyari. Dahil nandoon ka mismo. It's a direct accusation. Yes, direct accusation. It's a direct accusation. Na ang First Lady ay nakipagsabuatan sa Smartmatic. So kung gaano sila kabilis sa sa SMNI, pagtugis, sa'yo 3 months na, kung si Glenn Chong ay nagsisinungaling at si Maharlika nagpapakalat ng fake news si Glenn Chong against dito sa babaeng ahas na ito, bakit wala silang action? Masisira yung wala namang credibility. Actually, sirang-sira na, di ba? Kung talagang sila ay totoo sa sinasabi nila, itong mga taong ito, like SMNI, like Glenn Chong, ang tagal na itong nagsasalita na dinadamay ang First Lady. Bakit wala silang action na ipatawag ka kung ikaw ay nagpapakalat ng fake news, right? Yun nga, ma'am, mga kababayan, I direct this to your ordinary, plain understanding. Yung akusasyon ko sa aking affidavit, sinumpaan ko yun. Hindi yun gawa-gawa. Hindi yun scratch paper na sinulat ko lang. Tapos, hindi yun chismis. Kasi may pinakita naman ako sa inyong text na pinapunta ako dun sa meeting ng Smartmatic. Ito yung meeting sa Smartmatic sa Pilipinas. 2 meeting yon. I am accusing directly, without batting an eyelash, the most powerful person in this country. Yes. Kasi hindi naman powerful actually si Kuting. Si Kuting. Tauhan lang siya ni Lisa. I mean, let's call a spade, an apple an apple. Si Kuting Jr., si Budol-Budol muli, tauhan lang yan ni Lisa Marcos. Lisa is the one effectively running the government. Siya ang masusunod. Believe it from me. I've been with them for 6 years. Naiintindihan ko naman yung nakikita ko at nararamdaman ko. I am directly accusing the most powerful person in the country with everything at her disposal. And also, sabihin naman natin, powerful din naman si Hubert Guevara kasi Senior Deputy Executive Secretary. Powerful din si Ivan kasi may Asgard siya. Sinira nga nila yung telepono ko eh. Sa pag-aakala nilang wala na akong ebidensya.
If you make 4 steps, ako 6 steps. 2 steps ahead of you. So, na-save ko na yung ebidensya ko kahit pasirain nyo yung telepono. By the way, Lisa, sinira nyo yung telepono ko. Yung telepono binigay mo, yun na lang ulit ang ginamit ko. Hindi ko na ginamit yung binigay mong telepono eh. Cheap. Anyway, baka sirain nyo na naman ulit yung telepono binigay mo. Okay. Binigyan kami niya ng burner phone. So, cheap. Hindi ko ginamit. I just put it somewhere. Sinira nila yung original na telepono ko. Si Asgard yun. Wala naman ako ibang pagdududahan. Yun na lang ginamit ko ulit para pag sirain ni Lisa, sinira niya yung sarili niyang telepono. So hindi na yung akin. Okay, that's my message. Pero nauna na ako, pinakalat ko na yung ebidensya ninyo. So, forget about it. That you can defeat me in that regard. So ito mga kababayan, the most powerful person is so inutil na she cannot even open her mouth to defend herself. Yan yung pag-isipan. The most powerful person in this country is so blatantly inutil, she cannot even open her mouth to defend herself against me. Correct. Because I stand by the truth. Sa lahat ng sinabi ko sa aking affidavit, hindi ako pwedeng gumawa ng istorya dahil makukulong ako. It's defamatory, it's libelous, makukulong ako. They can do that. But then, the only shield I have is the truth. At naipakita ko yan sa inyo ngayon. They are so inutil, walang magawa, that they can have to invent a story, magdrama tayo, publicly, pugutan natin ng ulo si Smartmatic. That's the way I talk mga kababayan, in graphic terms, para maintindihan niyo. Kailangan kalagkarin natin si Smartmatic, ilagay natin sa guillotine, pugutan natin yun ng ulo for everybody to see, para ma-refute natin indirectly yung mga sinasabi ni Glenn Chong. Na-disqualify ni si Smartmatic. Hindi totoo yung sinabi ni Glenn Chong, di ba? That's exactly what they are trying to say. Na-disqualify si Smartmatic. So hindi totoo yung sinabi ni Glenn Chong. But hey, wait. The circumstances 2 weeks ago until today show otherwise. May plan B kayo. More likely, plan B.2. Ito yung TRO. Kaya binigyan kayo ng time, 2 weeks, para lakarin nyo yan. And then pag na-disqualify, pag na-lifted yung disqualification, na TRO, malinis na si Comelec. Kumbaga, they passed it on the ball to the other court. So, yun yung drama ng mga sindikatong ito. That's why, mga kababayan, we should keep the pressure up. Nilahad namin to sa inyo, ni Madam Maharlika, para mapakalat natin sa ating mga kababayan, mas marami pa ang makakaalam. But ako, never na nagduda ako sa mga conclusions ko. Sigurado ako, ito yung gagawin ng sindikatong ito. Kasi malaking pera ang involved. Mahirapan na sila mga palangga dahil nga nabuking na natin sila. Inilatag na ni Attorney Glenn Chong yung posibilidad na pwede nilang gawin. So, tignan natin kung ano pa yung pwede nilang magawa. Di ba? So, abangan natin yan hanggang December 12. Kumbaga, na-corner na natin sila eh. So, kung gagawin nila yon, yung mga possibilities, then we are right. Ma'am, mga kababayan, pag ginawa nila yan sa December 12 at si Smartmatic pa rin ang mananalo, baka ilalabas ko yung supplemental affidavit ko. Yung pangalawang sinturon ni Judas. Hindi na actually sinturon ni Judas, yun, bomba na yun. Laban kay Lisa Araneta Marcos, may ginawa pa ito. Kung merong I know what you did last summer, ulitin ko, I also know what you did last one bear month. Alam mo yan, Lisa, one bear month a few years back. Mas ano to mga kababayan, mas explosive ito. Mas marami ang matatamaan. Explosivo. Kaya tutok lang kayo dito sa Maharlika. Ito yung, dito ko yun ipapasabog. Mga kababayan, pag ginawa nila yan, at drinama tayo, at si Smartmatic pa rin ang mananalo sa December 12. Sa darating na December 12, mananalo pa rin si Smartmatic despite itong drama nila. Baka mapilitan akong ipasabog yung pangalawa laban kay Lisa Marcos because wala nang choice ang taong bayan. We have to do it. Wala nang choice ang taong bayan. Na mabudol muli. Yan, excited they have to live with that. Attorney Glenn, alam niyo mga kababayan. Mga kababayan. Salamat po sa inyong lahat for trusting us, putting confidence in us, sa amin ni Maharlika, ni Ma'am Maharlika. Yung suporta po ninyo, mahalaga po yun sa amin. Wala man kaming expectation sa inyo that you will return the kindness na ginawa namin para sa taong bayan. At least yung suporta ninyo, as you express it here,
and everywhere, Enough na yun. malaking moral booster yun sa amin. Kasi wala naman kaming pinagugutan ng booster ng moral namin, kundi kayo. Mainam mga kababayan, malaman mo na while you are fighting in the front line, imagine niyo sa Ukraine, na doon yung mga sundalo sa trenches, nakikipagbarilan. Yung Russia, ilang metro lang, nakikipagbarilan. It's like that. Yeah. Nasa trench tayo. Nasa trench ako, si Maharlika. But we know na hindi lang kami ang nasa trench, humaharap sa kalatan. Alam namin nandyan kayo. So we become more courageous. Mawawala yung takot namin. Our morale is boosted. Because nandyan kayo. Ang hinihingi lang namin sa inyo is ipakalat ninyo yung impormasyon na ito. Because information is very important. At least malaman ng taong bayan, ito pala. Inunahan na natin sila. Ito yung posibleng mangyari. Pag nangyari ito, I don't know kung ano na naman ang gagawin nila ngayong nabuking yung Plan B, point 1A, point 1B, at Plan B.2. Binuking natin yan. Baka the window is closing much tighter this time for Smartmatic. Pero ito mga kababayan, sabi ko, kahit papaano, this time, we have something to be happy about. Kaya nga sabi ko, gusto ko sana sinturon ni Judas ipapaputok ko dahil sa sobrang tawa. Pero, because of these mga Plan B, which are real possibilities, watusi na lang. At tinirate yung watusi, it's a sort of celebration. Bakit? Yes. Dalawa ang mawawala kay Smartmatic. Malaking mawawala sa kanila. Kapag, whether dito tayo sa joint venture o dito tayo sa subcontract, nag-underground si Smartmatic. Dahil nag-underground sa Smartmatic, hindi na niya magagamit yung trade name na Smartmatic. In other words, hindi niya magagamit ang Pilipinas para makakuha ng iba pang kontrata sa ibang bansa across the world. Kasi pinagmamalaki nila na yung biggest election contract in the world is the Philippines, which is true. Kasi po, although ang Amerika mas malaki, ang kontrata kasi sa Amerika by state. So, ang buong kontrata ng Amerika, maraming election commissions yan. Bawat isang state may election commission, may COMELEC. So kanya-kanya silang bidding. So ang price, ang contract, liliit. Ang India, which is the other biggest democracy in the world, mga mahigit 1 milyon yung makina nila. Government ng India ang nagpapatakbo. Walang private contractor, hindi tulad sa Pilipinas. So hindi kumikita si Smartmatic doon. Ang Pilipinas ang next na biggest, and actually the biggest single contract for elections. So pinagyayabang yan ni Smartmatic across the world para makakuha ng mga kontrata. O kami nagpapatakbo sa Pilipinas. Pero pag if they are forced underground, hindi nila magagamit ang Pilipinas. Hindi na nila magagamit ang Smartmatic. Wala na silang may pagmamalaki. So to that extent, nababawasan ng malaki yung kanilang intangible benefit doon. Malaki ang nabawas sa intangible benefit nila dahil hindi na sila makakuha ng ibang kontrata. Especially pag lumabas na disqualified talaga sila. Across the world, sasabihin ng ibang gobyerno, ayaw na namin sa inyo, na-disqualify nga kayo doon sa Pilipinas eh. Yun ang pinagmamalaki ninyo dati. Ngayon, na-disqualify kayo doon, ayaw namin sa inyo. So yun, that's an intangible disadvantage na wala sa kanila. The other one is, kung dito tayo sa subcontract, mas mababa yung presyong ibabayad kay Smartmatic for the subcontract. Kasi yung nanalo, kikita din. So mababawasan. So to that extent, malungkot si Smartmatic. Kahit paano mga kababayan, ito, there's a reason to celebrate. Kayo nga lang, watusi lang. Watusi lang muna tayo. Wag muna tayo magpalitsyon. Magpalitsyon. Hindi muna tayo magpalitsyon mga kababayan. Basta, walang pagkain muna, watusi lang. Wala muna. To celebrate that first step na that victory. Kahit paano, yung pagpugot sa ulo ni Smartmatic in a public spectacle, in a guillotine, is a response to the political pressure na ginagawa natin, mga kababayan. Yes. Miss Marlica, ako, kayo. That's ibig sabihin, kumakagat sa kanila yung mga pinagsasabi natin. Kumakagat sa kanila yung mga pinaggagawa natin. To that extent, you and I, tayo, si Mama Marlica, we get a moral booster. We keep fighting because we got this first step. Nakuha natin to. So, nag-respond sila. Nag-react sila. He who controls the rules of the game wins. So tandaan nyo yan. He who controls the rules of the game wins. So let's work together to keep controlling the rules of the game. Para sila yung mag-adjust sa atin. Hindi tayo mag-a-adjust sa kanila. Dahil sovereignty resides in the people. Ang totoong kapangyarihan ay nasa kamay ninyo. Nasa kamay na to, nasa kamay ninyo. This hand is no different than your hand. Pareho tayo. Pantay-pantay tayo. Wala man tayong kapangyarihan kung mag-isa lang tayo, pero together, we are more powerful than Lisa Araneta Marcos. Yes, we are. Yeah.
So, yun yung gagamitin natin kapangyarihan. Ilabas natin yung ating kapangyarihan. It does not cost us. It only requires us to exert all the courage we can to put on Facebook, to put in social media your sentiment. Ipakita natin yung sentimento natin. Ayaw namin sa Smartmatic. Come what may. Ako, sabihin mo, supporter ako ni Bongbong Marcos. Susuportahan kita, pero wag si Smartmatic. That's a no-no. So ganun. Pag nilabas natin yung ganun, let's summon all the courage we have. Anyway, hindi naman kayo ang tutugisin ng mga sindikatong ito. Eh kami nga, hindi kami natugis eh. kami natugis. Araw-araw naming binubulat-lat yung kanilang mga kasamaan. So, kayo pa kaya? So, it only takes a little courage to show to the world that ayaw mo kay Smartmatic. Kasi nakikita nila yan, nararamdaman nila yan. Nararamdaman nga nila ngayon eh. How much more kung tayong lahat gagawa niya? Baka tuluyan ng ihiwalay ang ulo ni Smartmatic doon sa ibang kabaong at yung katawan ni Smartmatic sa ibang kabaong. You see? O di ba kaya they will drive a stake into the heart of the cadaver of Smartmatic para tuloy ang hindi na talaga babangon. Remember, dati yung mga vampira, they drive a stake in front of dito sa heart para hindi babangon yung pinaghihinalaang vampira. Ganun din yun. So if we keep on doing this, finally we drive the stake in front of the heart of the cadaver of Smartmatic. Ihiwalay natin yung ulo kasi napugutan naman anyway at ilibing natin in another location para hindi mag-resurrect yung vampira na Smartmatic. O hindi na bumangon yung vampira ni Smartmatic. O hindi maging zombie. Kasi di ba pag zombie ang ulo ang puputulin. Naputol na yung ulo. So hindi maging zombie, hindi maging vampira. Anyway, si Smartmatic is a vampira. It sucks the blood of every Filipino. I think nasabi ko na sa inyo ang lahat. Kami ni Ma'am Marley. Ako nagpapasalamat sa inyo, Ma'am. Siguro magtatanong kayo bakit ayaw kong hindi na ako nagla-live ng personal. Kasi wala namang saysay. Magla-live ako ng personal. Kinokontrol naman ako ni Lisa Marcos. So, ang sa akin is, I'll just join with others. Besides, this fight is not my fight alone. It's better na ganitong klaseng diskusyon. So, I appeal to you, sa inyo, mga nanonood po sa amin ngayon, nakikinig po sa amin, na i-share po natin yung kaalamang ito. Because, as I have said, lahat ng aksyon naman natin, galing yun sa kaalaman. Kasi, hindi ka naman, you will not act kung wala ka namang alam about all these things. So, kaya pinaalam po namin sa inyo. Nakita na po natin, we won a little today. We will win big tomorrow by God's grace and by God's help. Ako naman naniniwala na ang Diyos ay nasa atin. You see, mga kababayan, I will not survive 14 years fighting Smartmatic if I am all alone. Sabi nga na isang pare sa Taiwan, dumalaw siya rito. Magkasama kami nung ni Richard. Hatid ko siya sa kumbento. But, I really went out to him kasi kaibigan ko to. He's a priest na naka-assign sa Taiwan. As we were walking down the path papunta sa kumbento, sinabi niya, I know you have been fighting Smartmatic, but how do you know that God is with you? Yun yung tanong niya na struck me. How do you know that God is with you? Paano mo nalaman na ang Diyos ay nasa iyo? Sabi ko sa kanya, Father, do you really think I will survive fighting all these years? Wala naman akong political power. Wala akong naman akong political na kapangyarihan. Wala akong resources na nakakamatch doon sa resources ng Smartmatic at Comelec. All that I have is my own self and my own conviction and my faith in God. So sa tingin mo kaya, I will survive all these years kung walang Diyos na is pushing me to go forward? Sa tingin nyo kaya mga kababayan, 14 na taon na nag-google ko yung buhay ko dito, pakikipaglaban sa inyo, sa atin lahat. If not for a higher being out there pushing me, na ito yun, go. So, thank you for that. Thank you. So, alam ko na nandyan ang Diyos. I mean, God will just not come down from heaven. Tandaan niyo yan. God will not just come down from heaven to lift the veil of blackness, the lack of hope, the prospect of a dark future. Dala ni Smartmatic, dala ni Lisa Marcos. God will not do that. He will work with you, with me, with Maharlika, with everybody else na gustong makinig sa gustong mangyari ng Diyos. Hindi bababa ang Diyos, mga kababayan. He will work with us. So it's up to us to open our heart. To open our heart, receive His blessing and His direction. Saan tayo papunta? Because God works that way. God does not work our way. Hindi yung gusto nating mangyari. He works that way. So, He works through people. He works through connections. Para natuloy ako nitong pastor. Sorry. Pero, I'm just sharing you yung personal na pinagdaanan ko.
yung personal na pinagdaanan ko, many times, gusto ko nang bumitiw. Many times. I mean, Totoo. 4. Totoo. In particular, 2010, 2013, 2014, 2018. Yung last na 2018. Yung pinakabigat na gusto ko na talagang bumitaw. Yeah. Tapos, nangyari yung nangyari kay Richard. Yeah. And sabi ko nga, I think this is your way to keep me going. In a way, nagkamali si Smartmatic doon. Kung hindi nila ginawa yun kay Richard, siguro tinigilan ko na sila. But because they did it to Richard, I am here fighting until hell freezes over. So we will keep fighting. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban hanggang magkayelo sa impyerno. Yes. Laban dito sa mga hudas na to na nagpapahirap sa inyong mga mahal sa buhay, sa ating lahat. Yeah. Thank you. Attorney Glenn Chong, thank you so much. Thank you. And God bless. Ingat po kayo dyan dahil maraming ahas na itim. Buti sana kung ahas na puti, masalubong mo, kung ahas na itim. Anyway, thank you. I love you, brother. Thank you for fighting for Thank you, ma'am. I love all you. of us. Sa mga kababayan po natin, mahal na mahal po namin kayo ni Ma'am Angelica. We will keep going. We will fight. We will continue fighting. Sa EBSED, hanggang magkayelo sa impyerno. Maraming salamat po. Ayan, sa mga palangga, narinig ninyo. At please paki-share. At grabe itong laban na ito. Alam niyo naman yun na simula nung makilala ko si Attorney Glenn Chong sa pakipaglaban sa Smartmatic at kasama namin ang puting dyan at ang ahas. Pero kami lang ang nag-stick sa laban namin para sa katotohanan, para dito sa clean and honest election sana. So iniwan na tayo ng kuting at ng ahas dahil nakipagsabwatan na nga sila. Anyway, this is your Fair Lady Maharlika. Thank you and see you again.